pag tinawag mo kasing extrajudicial killing, yung mga nangyayaring patayan, parang ang gobyerno natin nag-uutos na, ang definition kasi, pinaliwanag na ni Senador Lacson yung definition ng extrajudicial killing, ay may authority ng government para patayin yung yan ang extrajudicial killing. So, pangit masyado pakinggan, no? Ang pangalan natin, ang imahe natin dito, nasisira yung image natin. Hindi lang tayo kumbaga, hindi lang isa-isa sa atin dito, kundi tayong mga Pilipino. No, pati mga mamayang mga Pilipino nadadamay. So gusto ko lang iklaro ito, na itong aligasyon ni Mr. Edgar Matubato about sa existence of DDS. Kaya ko naitanong ito. Ngayon, Mr. Chairman, noong nag-imbestiga ang CHR for the record about existence of DDS, alam na po natin, may record yan. Open to the public yan, yung records na yan, records ng pag-imbestiga ng DDS sa Davao, ng CHR, at sinabi na walang DDS sa Davao. At ito ngayon, kasi tumatagal ang oras natin dito sa Senado sa investigasyon sa DDS na yan. Gusto kong matapos na itong issue na ito dahil parang matitigil yung bansa natin doon sa mga problema na dapat pa nating harapin. No, dapat pa nating harapin. Itong mga witness na to, gusto kong may sinumpaan naman kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito at walang kasinungalingan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, nandito kayo, sabi ni Matubato, nakasama kayo sa pagpatay doon sa kay John Palag. Totoo po ba o hindi? I categorically deny, John. Okay. Pangalawa, sinabi ni Matubato na may kasama din kayo doon sa pagdukot at pagpatay sa isang DI. Dan sa instructor ba yan? Yes, Your Honor. Totoo ba yan o hindi? Hindi po totoo yan, Your Honor. For the record, Mr. Chairman, na para marinig natin yung both side, Matubato, and itong mga tao na dinamay niya at isinalin niya para mapaniwala ang buong sambayan ng Pilipino na totoo ang kanyang testimony sa itong papaniwala niya sa taong bayan na may DDS, which is kahit yung CHR nag-imbestiga, wala naman talagang DDS. Wala naman talagang DDS. So kinaklaro ko lang, Mr. Chairman, yung para matapos na ito, hindi na pa madami pang investigasyon para matapos na kaagad. Gusto ko nga dapat bukas matapos na itong para maka-move on na tayo. Ibang bagay naman ang pag-uusapan natin, ibang bagay naman ang issue ang pag-uusapan natin, yung problema ng bansa natin, hindi lang dito nakatutok. At gusto kong malaman, ilang taon na ba kayong magkakilala ni Matubato? Kayong dalawa, kahit sino sa inyong dalawa magsumagot. Hindi ko matandaan, Your Honor, kung ilang taon. Basta nakikita ko lang paminsan-minsan pumupunta ng opisina ng Hinos. Pero kung taon ang pag-uusapan, hindi ako specific sa taon, Your Honor. 1 year, May idea ka ba? 1 year, 3 years, 5 years? 2 years. You are a seasoned policeman. Please answer the question. Isipin ko muna, Your Honor, ha? Sige, habang iniisip mo, Juan, pupunta ako kay Ayaw. Matagal ko na pong kilala si Matubato, Your Honor. In fact, 10 years. More than that, Your Honor. 2002. Before the creation of Venus Crime, Your Honor. Kilala ko yes, sir. Ba't kilala mo si Matubato? Is he, with the permission of Senator?
magkilala mo siya, is he a known thug? Pamba siya, siga ba siya? Parang kakapirasong tao. Sabi nga nila siya, 4'9" o 5'1", hindi ko maintindihan. Ha? Si Edgar Matubato, kagaya po ng testimony ni SPO Trilas Cañas, Your Honor. Meron po din akong sister na retired police officer. Kasama noong Eddie Matubato. 8. Eddie, Eduardo Matubato, yung official yan? po na pinsan ata niya ni Edgar Matubato. Doon ko po una nakilala yan si Edgar Matubato kasi kasama-kasama ni Sir Eddie Matubato yan siya. Okay. At nung nagkakilala naman po kami doon sa Inews Crime, ako po ang nagbinyag sa kanya na Commander Robot nga po. Kasi yung ayos niya para sa Commander Robot. Mr. Humawan? Siguro mga 3 years, Your Honor, kay yung yung dyan ako sa heinous crime, 2001, from 2001 to 2009. So bihira man siya. Hindi man palagi na makikita ko pumapasok ng So you don't opisina. really know him? Nakilala ko din, Your Honor, kay paminsan-minsan pumapasok man sa opisina. Pero yung na-assign ako dyan sa heinous crime from 2001 to 2009. So bihira man, Your Honor. Gusto ko lang maintindihan sa inyong dalawa at lahat ng nasasabi dito. Si Matubato, obviously kilala kayo lahat at kilala niyo siya. Para lang malaman ko kung ano talaga siya, ano talaga ang pasok ng taong yan. Siya ba ay snitch? Siya ba ay tiga-tip? Siya ba ay mahilig sumama sa mga pulis? Mag-raid? Maraming ganun. Mayroon ko, maraming ganyan. Mga tawag namin yan, parang amuyong, hausyaw. In short, anong pagkakaalam nyo kay Matubato? Yes, Si Matubato po, para sa akin, parang brusko talaga siya. Brusko? Brusko to, talaga po. Doon po sa city namin. Habang papunta yan sa heinous crime po, bit-bit niya yung importin niya. Tsaka may mga pouches po siya. Ang laman po, granada. Kaya ayaw kong lalapit sa kanya kasi granada eh. kumbaga lethal weapon siya si Joe Pesci. Parang ganun siguro. Panood mo ba yan? Bakit? Kayo, Hindi PNP napayagan, kayo, hindi oo. napayagan. Kasi po, yung pong claim niya na member na po siya ng Kapguman ata yun. Pero sumasama-sama siya sa inyo. Ay, hindi po. Hindi Hindi. sabihin, umalis ka na, katulad ng lethal weapon. Umalis ka na, sabi nila kay Joe Pesci, pero nandun pa rin. Mahilig wag nung mayroon ko maraming ganyan eh, mga ang tawag hausyaw. Bakit napapayagan ninyo na may dala siyang granada at saka high power gun na naglalakad lang dyan sa labas? Sa pagkakaalam ko nga kasi po, membro siya ng yung auxiliary o yung Kahit na, may pakinabang ba kayo sa kanya? Yung isa sa inyo may pakinabang kasama sa real estate. Ang sa amin po, yung pag nasa opisina po siya, inuutos-utosan lang po namin. Minsan po, palutuin namin. Ang tawag doon, tig. Tig. Gawa nito, tig gawa nun. Tiga plancha, tiga takbo doon, tiga takbo ron. Minsan Diba? taga-tigis po. Ganun ba yan? Meron ba tig na naka-M14? Saka merong Granada. granada. Ba't pinapayagan nyo? Nobody cared. Tigas. So ganun lang siya. Talagang kumbaga ko nandun siya, nakahantabay. Opo. Okay. Senator? Yun lang po yung gusto ko lang mag-clarify for the record, Mr. Chairman, na lahat yung mga paratang ni Matubato, nasagot nila at narinig natin at dininay nila at yung mga testimony nila, narinig din natin lahat yung buong testimony nila at paano sila sumagot. Siguro may idea na tayo kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Thank you. I'd like to finish this. Do you have something to say? Yes, Mr. Chairman. Just a clarification po. Yung pong nakikinig ako dito every time po, ang sinasabi sa opisina, ang binabanggit po, heinous crime section. Heinous crime section. Section ng mga karumal-dumal.
Ang totoo niyan, heinous crime investigation section. Nag-iimbestiga ng mga karumal-dumal na krimen. Kasi po baka ma-misquote ng mga tao po na heinous crime section lang, eh may investigation pa po. Tama yan. Okay. Mr. Chair, ako po'y nababagabag po doon sa one of the statements made by Senator De Lima. Noong pong sabi niya na kami po sa heinous crime, hindi ko lang ma-quote, quote unquote, na every time po kami lumalabas ng opisina namin, just para pong mga predator kami na naghahanap ng papatayin. Hindi po totoo yan. In fact, I have some remarkable accomplishments. The heinous crime investigation from 2001 to 2002. Ito lang po yung na-return kong record ko po. At sa mga operation po namin, during raids, dalawa po kami na tinamaan doon sa raid namin on illegal drugs. May tama ka rin. May tama po ako sa Saan ang likod. tama mo? Ito po sa likod, Your Honor. Kung Serious? kasama ko po, Serious? medyo malapit lang mo sa baga. Mhm. Ito po, talagang totoo yung sinasabi ni Presidente na once magre-raid ang pulis, tsaka yung re-raidin, yung subject, bangag, talagang lalaban yan. Eh, talaga namang alam na nyo bilang pulis yan di ba? Opo, Your Honor. Meron ba tumutok sa'yo para magpulis? Meron ba namilit sa'yo para magpulis? Wala po. Gusto mo magpulis dahil gusto mo magsilbi. Opo, So, kasama sa trabaho yan. kasama po. Tama. So, yung sinasabi niyo dyan, dapat lamang. In fact, gusto ko sabihin mo dito yung mga nakuha mong awards. Because sabi nga namin ni Senator Lacson, kanina tinatanong yung isang pulis dito, meron ka ba mga kaso? Ang sabi ko sa kanya, may bihira ang pulis na magaling na hindi nagkakakaso. Tama po yun, Your Honor. Do you agree with that? Yes, I Do you agree. agree with that? Yes, Your Honor. Alright. General Bato, do you agree with that? Pretty much, Your Honor. Lahat kayo may kaso. Dami kong But kakano. that's the way it is. When you do your job in this country, tatamaan ka. If you do not do your job, tahimik ka lang, ano mangyayari? You have to be aggressive, ika nga. And that's why, siguro, ang pangalawa ngayon, matagal na wala nangyayari, ngayon may nangyayari, kahit na paano may nangyayari, kaya maraming kapanalig ang presidente. Pero, ang sabi naman ng iba, huwag naman masyadong agresibo dahil dapat hindi tinatapon yung batas sa labas ng bintana. Yun ang kinakatakot natin dito sa inyong dalawa. At sinasabi nyo, hindi nyo ginagawa yan. Yes, Your Honor. Thank you. All right. We will do... Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, Please. with your permission, I just find it rather bothersome, if not disturbing. Yung sinasabi niyo nga po kanina, and I'm addressing this also to the Police Director General De La Rosa. Kung yan si Edgar Matobato, sabi niyo, pumupunta sa opisina niyo na fully armed, may M14 ba? Important po. M14, may granada pa. Pwede ba yun? Hindi nyo aarestuhin? No one bothered to arrest him? Meron bang MR yung baril niya? May lisensya? Hindi namin alam, Your Honor, kasi membro man siya, nag-duty man gud siya na bilang isang gwardiya dyan sa Almendras Gym. CSU, Yes, Your Honor. Civil Security Unit. Yes, Your Honor. Kaya hindi na lang namin M14 and grenade? pinabayaan na lang namin kasi si Issue-1, Civil Security Unit. Ito nga sinasabi ko palagi, with your permission of Senator De Lima. In some places in our country, depende kung sino ang nagpapatakbo. Pumunta ako sa Basilan, kinuha ko yung mga hostage doon. Pumapasok ako, ang dami may baril. Lahat may baril. One time, kasama ko, the late Senator Cayetano, pumunta kami sa Lanao del Sur. Hindi kami makapasok sa Iligan. Pumunta kami doon sa isang lugar yung Mabanag ba yun? O yung pinagpatayan ni Chief Justice Jose Abad Santos. Malabang. Kaliwat kanan.
may baril.